What you're trying to suggest is that we might see a scenario when in 2028, the administration's anointed one will come from the pinks. Good morning po sa lahat. Morning. We are happy to announce that on October 15, the Department of Budget and Management has released the funding requirements for the grant of the fiscal year 2023 TBB amounting to 3.3 billion. Pang pumayat no? At ngayon, dati mukha kang 50 years old, ngayon mukha ka ng 80 years old. Buti Magandang araw po mga kababayan po natin. Nandito na naman tayo nagpabalik para sa ating panibagong update. At syempre bago natin pag-uusapan yung iba't ibang topic, kasama nga po itong matinding banat, no, nitong mga senador kay Vince Dizon, Secretary Vince Dizon ng DPWH, na talagang tumanda, no, namuti yung buhok, pumayat dahil po sa stress na kinakaharap niya ngayon sa DPWH. Siyempre, kasama na po yung kanyang pagbida-bida. At ang Philippine National Police po natin ay nirelease na po yung bonus di umano para sa kanila sa nagkakahalagang 3.3 billion sana all. Nakaraan sa mga kasundaluhan po natin, nag-release din po ng bonus ang gobyerno, kung hindi ako nagkakamali, is 1.6 billion naman yung para sa kanila. And then, mga kababayan po natin, sinasabi ng kampo ng mga pinklawan na mapipilitan umano itong si Bongbong Marcos na kumuha ng kanyang kandidato sa hanay ng mga pinklawan para may ibang tapat kay Vice President Sara. Kaya nga naman, mga kababayan po natin, hindi po sila tumitigil sa kanilang mga ginagawa na paninira at kung ano-ano pa para lang mapatahimik itong mga oposisyon, para lang mapatahimik yung mga taong nagsasalita ng katotohanan. Mga kababayan po natin, siyempre kasama dyan si Manong Chavit Singson at yung mga kilalang kaalyado ng mga Duterte at dating sumusuporta, iba in-endorse pa ni Tatay Digong, kagaya nung bayot na nasa Cebu na biglang bumaliktad. Kaya ang tanong natin, magkano ang kanyang natanggap para banatan po ang dating presidente natin. Okay, wag na tayong lumayo pa. Punta na po tayo dito sa isyong kinakaharap ngayon ni Vince Dizon. Sabi nga ng ilang senador, bakit biglang tumanda na itong si Vince Dizon, mga kababayan? Pero kung kayo po ay hindi pa nakalike, palike naman. At syempre kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe naman tayo dito po sa ating munting channel, mga kababayan. Okay, ipagpatuloy natin itong parang pangungutya na banat po nitong si Gatchalian at ni JV Ejercito kay Vince Dizon. palpa yung buhok nyo, Secretary. But I share the sentiments of Senator Erwin Gatchalian. Okay. Si Secretary Dizon nung nagsimula, isa sa parang top pang GQ yung executive. Batang-bata, di ba? Ito, very aggressive, very defendable. Ngayon, mukha nang nag-age na kayo ng So, mukhang 80 years old na daw po ngayon si Dizon. Kaya ako, kung sakaling maririnig ni Vince Dizon, itong sasabihin natin, Sir, Secretary ng DPWH, Secretary Vince Dizon, mukhang hindi mo na kaya, sir. Paubaya mo na yan sa mga alipores ni Bongbong Marcos kasi sayang po ang iyong pangalan na iniingatan nung ikaw po ay dating kasamahan po sa administrasyon ni President Duterte. Sayang po, no? Masisira ka dito sa iyong sinamahan na administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya ipahinga mo na yan kung gusto mong bumalik ang iyong pangangatawan, at hindi lang po pangangatawan at ang mawala ang stress mo, kundi ang tiwala ng taong bayan. Baka gusto mo nang magpahinga, di ba? Mga kababayan natin. Ilang buwan pa lang, mukha ng mad scientist. Naalala ko yung Back to the Future. Yung buhok nyo, sabog-sabog na. Naawa ako sa... sabog-sabog na. No? Pero I understand Tawa-tawa lang po, mga kababayan po natin si Vince Dizon, di ba? The challenges that you are facing right now, and I don't envy your position right now. Although I honestly miss you, no, doon sa DOTR kasi talagang we had our plans.
So, ito nakikita ng mga senador at yan din po yung nakikita natin. Biglang tumanda, biglang stress itong si Vince Dizon. Paano kasi, no? Kinargo niya ang lahat na paghihirap, kinargo niya at sinasagot niya ngayon ang lahat na mga katanungan patungkol po sa mga maanumalyang budget ng DPWH, maanumalyang kontrata dyan sa DPWH. Mga kababayan po natin, grabe itong magbanat ang dalawang senador na ito. Anyway, punta tayo dito sa ating kabilang topic, mga kababayan po natin. Yan si Vince Dizon, dapat magpahinga na yan para sa akin. Okay, punta tayo dito sa... Okay, next topic natin, mga kababayan. Ito, marami ito. Marami tayo dito pag-uusapan. Pulis, nirelease na po yung kanilang bonus. Sana all, mga kababayan natin. Sa panahon po na nanawagan ang sambayan ng Pilipino ng suporta ng pulis at kasundaluhan sa laban kontra korupsyon, abay mukhang sila po ay binumusalan at pinapatahimik dahil tingnan nyo, napakaganda ang ngiti ni Madam. Ikaw ba naman ay papaldo na naman, no? Galing sa pera ng taong bayan na pinaghihirapan para lang sila ay tumahimik at hindi po sila magsasalita, hindi po sila papanig sa taong bayan, lalo na sa laban kontra korupsyon. Ngayon ay lumalabas na sila po ay sinusuhulan ng gobyerno na pinamumunuan ni Bongbong Marcos. Kasi magkasunod dyan, nauna lang po ng konti ang sasundalo, ngayon sa kanila namang mga kapulisan. Sana all pumaldo, mga kabayan natin. Ito, pakinggan natin. At muli, we are happy to announce Wow. that on October 15, the Department of Budget and Management has released the funding requirements for the grant of the fiscal year 2023 PBB amounting to 3.3 billion to all eligible and qualified PNP personnel. And as to the release, the Finance Service will release it anytime directly to the ATM of the PNP personnel. Thank you. Dahil nga sabi ni Sec Vince ay Okay, so yan po, pumaldo na naman sila, mga kabayan po natin. So hiring daw po pala ngayon ang DPWH din. Anyway, bago tayo pumunta dyan, sana po, no, hindi isipin ng pulis na yan ay talagang bonus lang, no? Sana maintindihan ng pulis na ito po ay panunuhol na sa kanila para sila po ay tumahimik. Sana din po, kahit alam nila na sila ay sinusuhulan na ng nakaupong mga magnanakaw ngayon sa gobyerno, sana manindigan pa rin sila kung ano ang tama para sa ating mga ordinaryong Pilipino. Kasi ang laban na ito sa korupsyon, ang laban po sa mga magnanakaw, yung maikukulong yung mga magnanakaw, ay lahat po tayo dito makikinabang. Kahit yung mga nakaupo sa gobyerno ngayon. Okay, so punta naman tayo dito sa isang topic. DPWH hiring daw ngayon. Yun po, kung gusto nyong yumaman, gusto nyo makabili ng mga sports car, makalaro sa mga casino, ayan, pasok na kayo sa DPWH. marami matatanggal. At dahil dito, na warning na po ito sa mga papasok. Warning sa mga papasok. Ipakulong nyo muna, tangina yung mga magnanakaw. Kayo ay maging matino, dapat kayo ay may integridad at dapat po talaga tumugon kayo kung ano ang naaayon sa batas at kung ano ay maitutulong sa taong bayan. Alam mo, hiring na sila, mga kababayan po natin. So parang tinanggal lang po nila yung mga dating empleyado. Ang tanong natin, tinanggal ba talaga o inilipat lang sa ibang ahensya ng gobyerno? Alam mo, dapat inuna muna nila aksyonan yung mga tinanggal na yon, dapat pinakulong muna. Lumalabas po, mga kababayan po natin, na palang pinagtatakpan ng dinila. O kaya ginagawa ng ICI. No? Agaya nga ng sinasabi ng business sectors, huwag nilang gawing panakip lang sa mga kasabwat nila, mga kalyado nilang sangkot sa korupsyon itong ICI na ito. Ngayon nagpapalusot po sila, no? Talagang independent daw yung ICI at sumasagot sila sa sinasabi ni VP Sara. Ito to naman sinasabi ni VP Sara na cover up lang ginagawa ng ICI. Tingnan nyo, halos lahat ng mga Pilipino wala ng tiwala sa investigation na gagawin ng ICI, mga kababayan natin. Naman siguro kasi ang commission nga kasi, as I said, will go where the evidence takes us, regardless on sino man ang personalities involved.
That's why siguro mas mabuti nga kung mayroon kayong mga informasyon na alam about these anomalous projects, to let us know. In that way, hindi naman yan tungkol sa any narrative. No? Our narrative is the evidence to be presented to us. Kung anong dokumento, anong ebidensya, anong testimony na makukuha namin na totoo, doon kami putungo. Walang narrative doon. Yun ang narrative namin. Hanapin kung sino mga may sala. Hanapin po, tangina, nandyan na nga sa inyo, pumunta na nga sa inyong opisina, kung sino yung may sala, tapos hahanapin nyo pa po hanggang ngayon. Tapos gusto nila paimbestigahan ang nakarang administration para lang i-cover up diyan sa mga involved sa ngayon. Ha, mga kababayan natin. Pagbasahan sila, kunin yung mga ninako ng pera, ibalik sa tao. Yun lang naman. Comment lang po sa pahayag po ng mga... Hindi lang sapat actually yung ibalik. Dapat may mapanagot, sir. Pahayag po ng Malacanang earlier na bukas po si Pangulong Marcos Jr. na palakasin po yung kapangyarihan ng ICI. Well, any additional authority given to the ICI is welcome. But as I mentioned before, I don't know kung sa inyo rin nga yun before, but I heard before and I agree with him, former Justice Antonio Carpio said na ito na yung pinakamalakas na pwedeng maibigay ng isang presidente under an executive order. So, any additional powers or authority to be granted by law, then that will be a policy by the Congress or by Congress through their legislative powers. And if we have that law, then we will follow it. Okay? So, sayang lang po itong ICI na ito, mga kababayan po natin. Cover up lang. Kahit yung mga nasa business sector, ito na po yung sunod nating topic, no? Wala rin po silang tiwala, Dismayado po sila. Nabanggit nga ng isa dyan, no? Na sila ay suportado nila yung mga rallies na nangyayaring anti-corruption ngayon. Dahil sobrang talamak na talaga. At ito po ay pagbabanta na po sa national security po natin. Alam nyo, naalala ko dati, nung mga debate, no, shoutout pala kay Attorney Jimmy Bundok. Nung mga debate ni Attorney Jimmy Bundok, lagi niyang binabanggit yan, mga kababayan po natin, na yung nangyayaring corruption sa gobyerno ni Marcos Jr., ito po ay makakaapekto sa ating national security. At ito po yung sinasabi ngayon ng mga nasa business sector. Apektado po yung ating national security dahil sa napakatinding corruption na nangyayari po sa ating bansa. And business sectors, investors, sino pa yung mag-i-invest? Kahit yung mga foreign investors, yung mga nagbibigay sa atin ng mga foreign funded project, Japan, South Korea, France, America, ngayon sila ay nagsasabing talamak yung corruption sa ating bansa. Tingnan nyo yung artista, reporter, na pumunta sa Holland, yung pera nating mga Pilipino, yung Philippine piso, hindi po nila pinalitan dahil sa talamak na corruption daw po na nangyari sa ating bansa. Pati pera po natin dinidiscriminate na po ng ibang bansa dahil po sa corruption na nangyari sa ating bansa. Mga OFW natin, no? Talagang tinatanong po sila kung Pilipino. Pag sinabing Pilipino, oy, grabe ang corruption sa Pilipinas. Dahil buong mundo na nakilala tayo sa pagiging corrupt yung mga namumuno sa ating bansa. Alam mo, nakakamiss nga si Tatay Digong. Di ba? Alam mo, tayo mga Pilipino, ako, OFW ako mga kababayan po natin nung panahon na si Tatay Digong po yung ating presidente. And of course, isa po ako sa natulungan nung pandemya dahil nakauwi po tayo na wala tayong ginastos ni Singkong Duling. Nakatanggap pa po tayo ng tulong mula po sa gobyerno. Alam mo, pag sinasabing Pilipino ka, sumasaludo sila. Sabi ng Arabo sa bansang pinanggalingan ko, Inta Pilipini, Mia Mia, President. No? Malakas daw. Talagang matapang. Inuubos daw yung mga kriminal, mga droga daw. Talagang hinuhuli. Dapat daw ganun ang presidente sa lahat na bansa. Hinahangaan po tayo. Corruption. Gusto daw nila pumunta sa Pilipinas dahil safe ang Pilipinas. Ngayon, takot po, ultimo mga dayuhan. Ultimo mga business sectors, mga investors, takot po sila pumunta sa ating bansa dahil sa talamak ang corruption. Sa ngayon mga kababayan po natin. Okay, so usaping corruption, sige, puntahan natin itong mga negosyante na pumuputak na ngayon sa galit dahil po sa nangyaring corruption sa ating bansa. Siyempre, may panawagan po sila kay Bongbong. Unprecedented move is happening.
34 major business groups across all sectors joined hands to make a rare, urgent, and forceful appeal to President Bongbong Marcos to make decisive and transparent action against massive corruption. They emphasized their contributions to the government in the form of taxes and other fees. They declared they have lost trust in this government. Grabe, no? Nawala na po sila ng tiwala sa gobyerno ni Marcos Jr. Dito sa update na ito is 34. Habang nag-uusap tayo ngayon, 37 na po na mga business group organization ang nakiisa sa resolution na yan na pinipressure si Marcos Jr. na ipakulong ang mga magnanakaw. Is this a turning point to expedite the investigation, swiftly prosecute all officials found guilty, or will this just be another call to fall on deaf ears? We have with us the Executive Director of the Makati Business Club, Makati Business Club. Good morning, Apa. Hi, good morning. Can you tell us about this call for government action? You have 34 business groups across all sectors. Can you tell us which groups comprise this action? Well, I can't name all the 34, but Yes. you know, everybody, the major groups are there. Makati Business Club is one. You know, of course. Apa Ongpin, Chinese pala ito. Sigurado galit na naman yung mga loyalista dito at mga pinklawan kasi galit sila sa mga Chinese, pati Filipino-Chinese dinadamay nila. Okay, tuloy natin. Of course, Management Association of the Philippines and Financial Executives, FINEX. FINEX, you know, yes. and then the PCCI, Philippine Chambers of Commerce and Industry. You know, basically it's a who's who. Yes, and it came out in the newspapers today. Yes. So what was the tipping point where these major business groups, like you said, the who's who, finally decided, let's come out and let's make this public? It's not finally decided. Our members, for instance, were crying out for a statement. You know, they were just emotionally so appalled by the revelations of the investigations in the House and then now in the ICI. They kept telling us, hey, we got to do something. We have to say something, you know. And we've got to force the government to see this through, you know. Tingnan nyo ha, sinasabi nila, oy mag-react kayo, umaksyon kayo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. These investigations, heads got to roll. Right? Yun. When you say they're... dapat ko talaga. Kaso ang problema po mga kababayan po natin is cover up yung kanilang ginagawa. And tingnan nyo po mga kababayan natin. Yung sumasalita or nagsasalita para mapasimple natin. Yung mga nagsasalita ngayon kontra corruption, kinakasuhan. Fresh na fresh to, bagong-bago po na balita. Si Manong Chavit Singson at iba pa inireklamo sa ombudsman ng graft and plunder dahil sa umano'y bintahan ng lupain na pagmamayari ng gobyerno. Diba? Tagal na po yan na mga issue. So, ngayon lang po nila binuhay. So, palagay nyo po mga kabayan po natin, sino may kagagawa nito? Sino yung kanyang hinahamon na mag-resign? Bongbong Marcos. Sino ang kanyang hinahamon na ipakulong? Ayan, mga congressman. Sino ang kanyang hinahamon na paimbestigahan na distrito? Ayan, Sandro Marcos. Diba? Ngayon, nakita natin, no? Timing. Siya ay kinasuhan. Sabi nga ni Manong Chavit, ito po is para ilihis ang issue. So ako palagay ko po mga kababayan po natin, kagaya ni Manong Chavit, nakahanda po siya sa consequences na kanyang sasapiin, or ano ba yung Tagalog dyan, no? Handa na po siya sa consequences na kanyang mararanasan sa kanyang pagsasalita. Ako naniniwala na pati po itong mga business sectors na ito, handa na rin po sila. Ito tingnan natin ngayon. Paano gigipitin ni Bongbong Marcos itong 37 na mga business sectors dahil nag-voice out na po sila, nagsalita na po sila. No? Hoy Bongbong, magsalita ka daw. Aksyonan mo, wag puro ano lang, wag puro cover up, wag puro press conference lang. Aksyonan mo daw, ipakulong mo at panindigan nyo yung sabi nyo.
na walang kapamilya, walang kaibigan, walang kapartido. Tangina hanggang ngayon eh. Diba, mga kababayan natin? Hanggang ngayon, wala pa po silang napapanagot. Diba? Hanggang ngayon, wala pa rin napapakulong. Sa totoo lang. O itong business sector, galit na. Tingnan natin, kung itong nagsasalita na business sectors, naghahamon kay Bongbong Marcos, kaya niya bang gipitin? Kasi nakikita ko dito, hindi lang po ito magtatapos sa paghahamon kay Marcos Jr. na aksyonan ang mga magnanakaw, itong mga involved sa corruption. Kapag walang aksyon na mangyari si Bongbong Marcos, o kapag may aksyon man na ginawa si Bongbong Marcos, pero hindi nasayahan itong mga business sectors na ito, business growth organization, na mas malala po yung kanilang susunod na panawagan dyan. There's a lot of that emotional call for a statement or that you have to do something because they were so appalled by what was revealed in terms of the corruption. Can you share with us what angered the business community the most? The scale. The scale. We've always known. We're not born yesterday, no? But isn't that sad, no? Like when we have this conversation, like everyone I talk to also say that. We've always known about the corruption. And it seems like we've normalized and accepted that. That's the problem. Yeah. See, it's become systemic, right? It's so organized that it happens whether you intervene or not, right? Yeah. And now the scale. The scale is what It's makes the scale it appalling. That makes it really, appalling, no? Of course, from a purely political standpoint, right? This is, money is power, and this is a political elite. Money and power, of course, alam natin yan, mga kababayan, no? And sa political perspective, sinasabi nga po nila, kung sino yung makapangyarihan, yan po yung mananalo. Pero pagdating naman po, mga kababayan po natin, sa boses, no, sa paninindigan, basta't maninindigan po ang buong sambayan ng Pilipino. Wala yan sa pera nila or power nila, Pilipino pa rin po yung mananalo. Hindi to ha, kanina lang ay pumunta si BP Sara sa isang forum, I think anniversary ata, no, ng Philippine Chambers and Commerce. Siya yung naging naging speaker. So sinasabi niya nga na itong makabagong teknolohiya, no, ay gagamitin para sa magandang negosyo and of course para labanan din ang corruption. And of course sa isang interview, narinig din po natin, mga kababayan, na nagsabi po yung isa po sa tagapagsalita ng Philippine Chambers and Commerce, no, na hindi dapat gawing cover up yung nangyayaring investigation. Ito, pakinggan natin ha. We need the government to do what's right. 37 organizations. 37 na, 37 na business organization yung pumirma sa resolution urging Bongbong Marcos na gumawa ng aksyon sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ayaw na nila yung puro investigation. Ayaw na nila yung puro press conference. Gusto nila panagutin na yung mga involved. Co-sign that statement. Okay. It was just released today. And more... today. This is just today. And more media outlets are expected to release it until tonight and tomorrow. So this is actually calling the attention of our president to really address our concern as far as the corruption that were unearthed, that were discovered. Grabe no, mga kababayan natin. Di ba nakakahiya po yun? Leader ka ng bansa, pero kailangan ka pang pressurein ng mga business sectors na bumubuhay po sa ating ekonomiya, no? Na gumawa ka pa ng aksyon. Kumbaga, nakakahiya yun na uutusan ka pa ng sambayan ng Pilipino, huy gago, umaksyon ka naman, talamak na yung korupsyon. Diba, responsibilidad na yan dapat bilang isang leader na siya mismo ay gumawa na ng aksyon at hindi na kailangang i-remind pa, tutusan. Ibig sabihin, kung siya po ay inuutusan ng mga malalaking grupo, organisasyon ng mga business sectors, ibig sabihin, nakikita nila na hindi gumagalaw
si Bongbong Marcos. Kaya napilitan sila na presyorin. Nakikita nila na cover up ang ginagawang investigasyon. Yun ang pinakarason kung bakit sila nag-voice out, itong mga nasa business sectors. Ang tandaan natin, sino yung kasama nila diyan sa event na yan? Si BP Sara po, yung kanilang key speaker. Because we feel that the people, we want to make sure that before an aggressive action would take place, DCCI would, or these organizations would be able to convince our president to take action, decisive action, to address this corruption problem. Ma'am, nakukulangan pa ba kayo sa action na ginagawa ng gobyerno ngayon under this administration? We feel that we need more, and we need decisive actions and decisions. We don't want cover-ups. We don't want railroading. We want really... Yan na, Bongbong. Ayaw daw nila ng cover-up. Ayaw din nila yung paikot-ikot. Those responsible to be punished and to be identified. And the only person that can really do that by appointing those that are really into it and in addressing it is our president. Yan po, mga kababayan po natin, oh. Ayaw po nila daw Bongbong Marcos ng paikot-ikot. Ayaw nila yung ginagawa nyo pong cover-up. Yan, business sector po yung nagsalita, ha, mga kababayan po natin, oh. Hindi po yun galing sa atin. Business sector na mismo yung nagsasalita at nananawagan na, hoy, Bongbong Marcos, umaksyon ka naman. Tama na, no? Tama na yung paikot-ikot, no? Total, nandiyan ka pa sa pwesto mo, sinasabi ng mga business sectors, patunayan mo ang pinagsasabi ng iyong tagapagsinungaling na si Claire Castro na walang kapartido, walang kapamilya, managot ang dapat managot. Yung problema kasi mga kababayan po natin, no? Napupunta kasi sa kanila yung direksyon. Kaya ngayon mukhang tinitingnan pa po nila kung paano nila maihikot, no? Paano nila malihis ang usapin ng corruption at hindi madadamay ang presidente. 'Di ba? Tingnan nyo, yung ilang congressman na nanawagan na ngayon na mag-resign po itong si Pangandaman. Nanawagan ng totally na pagrelinis or overhaul dyan din po sa Commission on Audit. Kasi lahat po sila dyan is involved eh. Commission on Audit, no, DBM, tandaan natin may ilang proyekto na kaduda-duda at nandun saan program fund. Paano nagkaroon ng pondo? Paano nireleasean ng pondo ng DBM? At yung Commission on Audit, paano na-release, no, yung pera? Paano nagkaroon ng approval ghost project ang isang proyekto? So talagang hindi po ito basta-basta ma-resolve lang. Yung papanagutin mo lang, yung mga involved, ipapakulong mo, mababawi yung pera. Yung sa ibang ahensya ng gobyerno, nandyan pa rin eh. Talagang tama yung sinasabi ni Chavit Singson. Kailangan magkaroon talaga ng totally reform sa gobyerno natin. Kaya ang panawagan ay mag-resign na si Bongbong Marcos para totally maayos at mapanagot ang dapat managot. Kaso, yung mga nanawagan ng pag-resign ni Bongbong Marcos, ngayon isa-isa na po na ginigipit. Kagaya nitong si Manong Chavit, balikan natin, no? Na ngayon ay ginigipit, mga kababayan po natin. Si Kiko Barsaga, na sinasabing ipapa-aristo daw po. Ngayon, no? Ipapa-aristo daw si Kiko Barsaga dahil sa kanyang mga sinasabi na against sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero lahat yan ay tinitingnan din po ng business sectors. Kaya nga ang sabi ko, naintindihan ko na kung bakit pala yung si Kiko Barsaga, ha? Si Kiko Barsaga ay gustong-gusto niya na doon magrarally po, mga kababayan po natin, sa Forbes Park at the same time doon sa Dasmariñas Village. Kasi ang target niya daw is ipaalam sa mga negosyante na talagang talamak na po yung nangyayaring corruption sa ating bansa, na sila po ay umaksyon na. Dahil ang mga negosyante, sabi ni Kiko Barsaga,
ay nakatira daw po sa Dasmariñas Village at sa Forbes Park. Hindi lang pala nandyan yung bahay ni Tambaloslos, kundi yung mga negosyante daw po ay nandyan din. So ngayon po natin naintindihan kung saan nagsalita po yung business sectors na hindi na po sila masaya dito po sa ginagawang investigation, action ni Bongbong Marcos, at kailangan nila ng isang malinis na investigation at mapanagot yung dapat managot. Ayaw nila yung cover up at ayaw nila yung paikot-ikot. So mukhang nagbunga po yung panawagan nitong si Kiko Barsaga. Mukhang nagbunga, no, yung kilos protesta natin doon sa Dasmariñas Village at sa Forbes Parks, dahil ngayon po nagsalita na yung business sectors na kailangan mapanagot. Kumbaga, kung pwede lang nilang masigaw na ikulong ang mga magnanakaw, isisigaw nila eh. Pero siyempre, dinaan nila sa formal na sulat at 37 na po yung mga pumirma. Hindi po yan individual kundi business groups and organization na libo-libo po yung mga miyembro ng bawat organization na yan. Kaya sabi ko nga, posibleng lalala pa ito kung sakaling hindi po sila magiging satisfied sa action na gagawin po nitong si Bongbong Marcos. And now, tingnan mo si Kiko Barsaga, ipaparesto. Si Chavit Singson, kinasuhan. Si BP Sara, no, pumunta na naman sa tanggapan. Tanggapan po, mga kababayan po natin ng ombudsman, itong grupo ng makakaliwa, no, para ireklamo daw si BP Sara. Siyempre, BP Sara po, mga kababayan po natin, ay impeachable officer. So, ibig sabihin, hindi po basta-basta matanggal nitong si Boyeng Remulla ng ombudsman, itong ating Vice Presidente. Pero, gagawa kasi nila ng paraan yan kung paano na matanggal si BP Sara. Kaya, dapat umaksyon po ang taong bayan. No? Dahil hindi na para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino ang kanilang ginagawa. Talagang 100% ng serbisyo na ginagawa nila is politically motivated lang. Tanggalin yung mga kalaban. So kung matanggal nila, tsaka lang sila magtrabaho. Hindi nga natin alam kung anong trabaho pa yung gagawin nila. Trabaho bang matino o trabahong pagnanakaw? Dahil sa usaping pagnanakaw, mga kababayan po natin, sa usaping korupsyon, itong mga dilaw na ito, expert ito sa pagnanakaw at korupsyon sa ating bansa. Expert din ito sila sa puro pangako at walang ginagawa. Kaya nagulantang sila nung mananalo po itong si Tatay Digong. At nagulantang po sila sa galing na pinakita ni Tatay Digong, war on drugs, corruption, ang umangat yung ating ekonomiya. Umangat ng umangat. Pero pag upo ni Bongbong Marcos, bumagsak. Kaya umaaray yung mga negosyante. Ngayon, wala daw po silang makikita na ipangtapat kay BP Sara pagdating ng 2028. Kaya para dito sa gonggong, no, na si Lamas, ang taga-Lamas ni Risa Hontiveros, mga kabayan natin. Posibleng kukuha daw po si Bongbong Marcos ng kanyang kandidato sa mga pinklawan. So, posibleng magsanib puwersa daw po sila para maipantapat kay BP Sara. So, ganyan na po sila kadesperado. No, kinain na po nila yung kanilang mga suka para lang may ipangtapat po sila kay BP Sara. Kasi wala talaga sila ipangtapat eh. Nakita ko na mataas sa survey, Leni Robredo lang. Risa Hontiveros, wala ring susuporta dyan. O sira na rin yung karir ni Tambaloslos. Sino pa ipantapan nila? Bam, Kiko. Naku, sinusuka na po yan ng sambayan ng Pilipino. Kaya nagtaka po tayo bakit nanalo pa yung mga putang inang yan eh. Dahil pakinggan natin itong sila, Mas, ha? Si Sara at saka mga Duterte, medyo damage goods sila. Lalo na pag sinimulan na ni Ombudsman Boyeng Remulla yung pagbubukas ng mga salin at saka bank accounts, etc. Alam nyo, kahit bulaklatin nyo yung bank account salin ng mga Duterte, wala pa rin kayo makukuha dyan. Dahil unang-una, hindi naman sila magnanakaw. Yan lahat ay mga allegation lang. Siyempre, wais po yung mga Duterte pagdating sa ganyan. At alam na rin nila na yan ang inyong gagamitin. Akala nyo ba hindi yan pinaghahandaan ng mga Duterte?
kayo yung mga bobo, pero wag niyong gawing bobo yung mga Duterte at mga Duterte supporters. At tatanggapin niya yung mga dating kaso ng corruption ng previous government na hindi nag-prosper. Katulad ng Parmali. Diba? So lalabas na yan. So kahit pa paano, madadamage sila. Ikalawa ay yung BBM camp, wala akong nakikitang kandidato on the horizon for 2028. BBM camp, wala daw po siya nakikitang kandidato talaga. Wawa talaga yung kampo ni BBM. So, most probably, ay isang kandidato lang ang lalaban o one-on-one sa 2028. At for now, on the horizon, ang merong possible na candidate, more than one, ay yung mga pinklawan. Okay. Liamas, alam ko yung i-endorso mo. Yung iyong nilalamas na si Risa Hontiveros. They have to get their act together. So we might, what you're trying to suggest is that we might see a scenario when in 2028, the administration's anointed one will come from the pinks. That's a distinct possibility. Okay. Di ba? Kain-tain na nga po sila, kain-soka. Okay. That's a distinct. Dahil nga, on the horizon. Ano yan? Hindi ko pa nakikita yan. Ito rin, ang isang tuta rin po, mga kababayan po natin, si Boyeng Remulla. Alam mo yung mga to, marami itong dapat papanagutan sa kanilang maling ginawa, lalo na po kay Tatay Digong. Pero paakit ko sa opisina bukas para masimulan na. At babalitaan namin kayo kung ano naging aksyon ng aking opisina. Tungkol dito, malamang naman yan, fact-finding yan. Magsisimula yan sa fact-finding. Yan po, tinanggap na po ni Boyeng Remulla yung reklamo po na ipinasa ng grupo po ng Tindig Pilipinas ng Magdalo, Kabataan, Akbayan, Tindig Pilipinas, lahat yan, no? Yung mga grupong anti-Duterte na galit noon, galit ngayon sa mga Duterte. Sa Marcos naman, galit noon, kaalyado ngayon. At sinasabi ni Boyeng Remulla dahil impeachable officer po ang ating Vice Presidente. So wala silang gagawing action para matanggal ito. Kundi gagawin lang po nila na pag-aralan, imbestigahan yung mga reklamo. So ang reklamo nabasa natin is yung pa rin, yung patungkol sa confidential fund ni Vice President Sara na 125 million. Imagine mo, 125 million ginastos ng maayos at tama, sinabi ng COA. No, kaya ang naging decision ng Supreme Court is ito po is labag. From the start, talagang mali yung kanilang ginagawang impeachment kay Vice President Sara. Pero hindi pa rin sila give up. Siyempre dyan po sila kumikita, yung mga ito, no? Kaya nakuubos yung pera ng taong bayan dahil talagang ginagamit para isuhol sa mga taong propagandista at gustong sirain ng mga Duterte. Okay, puntahan natin itong baklang ito, mga bayan. Kanina is nabanggit na natin ito. Kanina is napag-usapan na natin ito sa ating live stream. Kaya gusto ko lang padaanan muli. Baka mayroon pa kasing hindi nakapalo o baka mayroon pa kasing nakapalo at nakasubscribe sa baklang ito. Mag-unfollow, mag-unsubscribe na kayo sa bayot na ito na ginamit lang po si Tatay Digong para i-endorse siya sa pagka-congressman. Nung hindi siya nanalo, ito na ngayon. Nung lumaki na ang kanyang mga supporters na galing naman sa mga DDS, ito na ngayon, binabatikos niya na si Tatay Digong at lumalabas na pabor pa siya sa ginawa po ng administrasyon ni Bongbong Marcos na pagpapakulong kay President Duterte. At pabor siya sa naging desisyon ng ICC na hindi daw dapat bigyan ng interim release si Tatay Digong. Supporter ni Tatay Digong, inendorso pa yan. At ang inang nakakahiblad talaga yung bayot na ito. Ito, magpapaliwanag pa yan. I-justify niya pa na tama ang kanyang ginawa. Kapal ng mukha. Heart, from the bottom of my heart, I am sorry. I am sorry to those who felt offended, to those who felt hurt. That was never my intention. Ayan po mga kababayan po natin, hindi daw po niya intention. Kaya pasensya na daw po sa lahat ng kanyang nasaktan. Nasa inyo po yung pagdidesisyon, mga kababayan, ha? Papayag po ba kayo na gagaguhin kayo ulit ng baklang ito? Papayag po ba kayo na gagamitin na naman kayong mga DDS supporter ng baklang ito? Humingi siya ng sorry, tanggapin nyo na lang.
Kasi ako, sa personal ko na opinion, hindi ako papayag dyan. Kaya kung susunod ba kayo sa akin or hindi, ako nakikiusap na yan, subscribe nyo na yan, follow nyo na yung bakla na yan, i-block nyo na yan, auto-block nyo na yan. Kasi walang utang na loob. Yung mga ganitong klaseng tao, hindi dapat sinusuportahan. At dapat ito, mga kababayan po natin, ay minumura. Kasi talagang nakakainit ng dugo eh. In-endorse ka, nagpa-endorse ka, tapos naniniwala ka na hindi nagkaroon ng hustisya ang taong bayan ng panahon ni President Duterte. Naniniwala ka na mamamatay tao ang taong nag-endorse sa'yo. Bakit ngayon? Diba? Ilang taon niya na ginagamit yung mga Duterte supporters at pinagkikitaan. Nagpapasikat siya. Tapos ngayon, babanatan niya. So talagang, ayan, wag na natin patagalin natin yung discussion natin sa baklang ito. Para sa akin, hindi katanggap-tanggap yung kanyang paghihingi ng kapatawaran, mga kabayan natin. Okay, balik po tayo sa usapin ng mga rallies po natin sa mga nagtatanong, no, kailan po ba yung rally natin ulit. Sa ngayon po, mga kabayan po natin, wala pa po tayong mga malalaking rally na schedule. Pero sa ngayon, yung nandito po sa Central Luzon, ay gumagawa po ng mga pocket rallies. So, maliliit lang. Yung mga light rallies lang. 30, 40, or 50 katao lang na nagsasalita against corruption. 30 minutes, 40 minutes, or 1 hour na programa para mag-ingay at ipakita sa taong bayan na talagang hindi dapat tayo nananahimik sa usapin ng corruption. Dapat lalo pa tayo mag-ingay at humingi ng accountability sa mga taong involved sa mga corruption at pagnanakaw sa ating bansa. Lalo na po, halos buong Pilipinas binabaha. O kahapon lang, grabe yung mga baha naman sa iba't ibang lugar. Eh kung na-implement sana yung mga flood control na yan, hindi ganun kabilis umapaw yung mga ilog. Hindi sana ganun kabaha yung mga lugar na dating hindi naman binabaha. Eh kaso na pupunta po sa lahat ng mga magnanakaw ang dapat na pupunta sa flood control. Sa mga ospital na ghost project, sa mga farm to market road, nandyan sa kanila lahat na pupunta. Sa ayuda, na dapat na pupunta sa taong bayan. O, ngayong kalamidad, wala na silang ipamimigay ng ayuda. Sabi ni Bongbong Marcos, wala na po silang quick response fund. Naubos na daw. E, paano kasi? Nung panahon ng eleksyon, namumudmod sila ng ayuda kahit walang sakuna. Kasi, para makakuha sila ng boto. Tapos kayo may sakuna, wala na silang ipamimigay. So itong si Bongbong Marcos, imbis na ipamigay pa ng libre yung bigas, abay binibenta pa ng 20 pesos yung bigas sa mga nalindol sa Cebu at sa Davao. Ibang klase po talaga yung utak ng mga taong ito. Anyway, yan lang po yung ating update, mga kababayan. Sana magustuhan nyo po yung ating reaction video na ito. At kung kayo po ay nakaabot dito sa kaduluduluhan ng ating content, huwag kalimutan mag-like. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na rin kayo sa ating munting channel, mga kababayan. Maraming salamat at God bless po sa atin lahat.